Naglabas din po kasi ng pahayag kanina si House Majority Leader, of course, presidential son Sandro Marcos, na magi-inhibit daw siya doon sa mismong impeachment proceedings. Paano po ito makakaapekto? O kung may epekto man? Actually, walang epekto. Ah. Though walang value yung kanyang pagre-recuse, no? Or yung pagsasabi niyang magi-inhibit siya, naiintindihan ko rin naman si Congressman Sandro Marcos. Kasi sa sitwasyon ngayon, damned if you do, damned if you don't, right? So siguro ay gusto lang niyang further na mapatunayan na hindi siya makikialam sa proceeding and it will be fair and hindi niya, well, to put it bluntly, hindi niya mamaniobrahin, 'di ba? Gaya ng sinasabi ng detractors nila. So for me, kahit walang value, well, that can still be commended para mawala yung bahid, ika nga, na baka pakialaman yung proseso na ito. Kumbaga nakakatulong doon sa credibility ng process. Yes, Okay. definitely. Attorney, babasahin ko po yung ilang mga tanong mula po sa ating netizens. Mula po kay Laila Santos, sabi niya, paano po, attorney, kapag nagsabay ang impeachment hearings ng presidente at vice president? Bukod sa nakakahiya, baka wala nang magawa ang kongreso niyan. Nangyari na po ba ito in our history? Ang ganda naman ng tanong ni Oo. ma'am, no? Kung nangyari na po ito, hindi pa po nangyayari sa history natin na sabay ang presidente at vice-presidente ay ini-impeach. Ngunit, kung mangyayari po na sabay sila na mai-impeach, right? Both. Sa case po ng president, kapag ang presidente ay on trial for impeachment, ang Chief Justice po ng Korte Suprema ang magpe-preside ng impeachment trial. Hindi ang Senate President. Sa Okay. kabilang banda naman po, kay Vice President Sara Duterte naman po, of course, the Senate President will preside the said proceeding. At kung sakali lamang naman po na silang dalawa parehong matanggal sa pwesto, pareho silang sabihin ng Senado or desisyonan na okay, they are liable of the said charges of the articles of impeachment, pansamantala ang Senate President ang tatayong acting president ng bansa. At magkakaroon ng special election para magkaroon tayo muli ng panibagong presidente at vice-presidente. Ayun, kumbaga may succession naman. No? Yes. Pero nakaka-stress pa rin kung dalawang highest leaders natin yung uupo sa impeachment. Nako, eto naman po, attorney, galing kay Danilo Johnson. Sabi ni Danilo, attorney, bale, ano po ang role ng Supreme Court? Di ba nag-rule na unconstitutional ang impeachment ni VP Sara? Paano kung dalhin din sa korte ang impeachment case ni PBBM? Ayan. Dadalhin, no? O paano daw pag dinala rin doon? Gaya po ng diniscuss namin kanina, no, sa Duterte versus House of Representatives, naglatag ng mga guidelines ang ating Korte Suprema ng mga alituntunin na dapat sundin ng mababang kapulungan at ng Senado sa impeachment process. So dapat sundin nila yon, right? Dahil desisyon yon ng Korte Suprema. Pero kung ito naman pong kay President BBM, umaasa tayo na wag namang madelay na pumunta ulit sa Korte Suprema, gaya ng nangyari kay Vice VP President Sara. Sara Duterte. Yan ang hope natin. Na mas maganda kung wala naman talagang substance, edi i-dismiss na lang. Kung kailangan tumuloy sa Senado, then ituloy natin. Ayan. Kumbaga kaya siya supreme. Yes. Siya yung magdedesisyon. Ng pag-iinterpreta ng konstitusyon. Pero yeah. sila po ay pantay-pantay ng kapangyarihan. Ang hudikatura, ehekutibo, at ang legislative department. Ayun. Galing naman po kay Laika de la Cruz. Nasagot na to ni attorney, pero babasahin ko na rin yung question. Sabi niya, ask ko lang po if ever po ma-impeach ang presidente at vice, sino po ang uupong presidente? Diyan ba pumapasok ang transition council na sinasabi? Wala yun. pong ganon. Oo. Opo, bawal po yan sa ating konstitusyon. May inilatag na po na rules on succession, sabi nga ni Miss Maricel, kung sino po ang pwedeng pumalit. Yan. So, malinaw yan. Okay. So, attorney, para lang po dun sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin at nakikinig, ano-ano po yung mga dapat naming tandaan at dapat bantayan
kapag gumulong itong impeachment process na ito? First of all, yung political will ng ating mga congressmen and congresswomen and ng ating mga senador. Tandaan po natin, ang impeachment proceeding ay, though it is sui generis in nature, ibig sabihin a class of its own, hindi po natin maiiwasan na it is still political in nature. So ang dapat pong abangan at bantayan ng taong bayan ay ito bang mga binoto nyo na public officials, may political will ba na talagang ipaglaban yung accountability, 'di ba? Na talagang wag pumayag na walang mananagot if ever na talaga namang may mga na-violate na probisyon ng Constitution para ma-impeach ang mga officials na ito. Yon ang dapat bantayan. At dito naman po sa ating mga senador at mga members ng House of Representatives, gawin nyo po yung trabaho nyo, right? Kayo po ay pinapasahod ng taong bayan para gampanan ng buong katapatan yung sinumpaan yung tungkulin na hindi dapat for your personal interest ang impeachment na ito. Ang purpose nyo dapat sa pagpoproseso ng impeachment na ito ay ang mga Pilipino na dapat ay pinagsisilbihan ninyo. Nako, sana naman tinamaan yung mga dapat tamaan. Pagka naman hindi pa kayo tinablan dyan, ewan ko na lang. Nako, maraming salamat po sa inyo, Attorney Jennifer Reyes, Law Professor at Constitutional Law Book Author. Thank you, Attorney. Always welcome, Ma'am Maricel. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast. Dito tayo